Daniel chapter 10 verse 1 to 9 mga igsoon mo niya itong text karong buntag. This is God's word for us this morning, brothers and sisters. In the 3rd year of Cyrus, king of Persia, a word was revealed to Daniel, who was named Belteshazzar. And the word was true, and it was a great conflict. And he understood the word and had understanding for the vision. Those days I, Daniel, was mourning for 3 weeks. I ate no delicacies, no meat or wine entered my mouth, nor did I anoint myself at all. For the full 3 weeks, on the 24th day of the first month, as I was standing on the bank of the great river, that is the Tigris, I lifted up my eyes and looked, and behold, a man clothed in linen, with a belt of fine gold from Upas around his waist. His body was like beryl, his face like the appearance of lightning, his eyes like flaming torches, his arms and legs like gleam of burnished bronze, and the sound of his words like the sound of a multitude. And I, Daniel, alone saw the vision, for the men who were with me did not see the vision, but a great trembling fell upon them, and they fled to hide themselves. So I was left alone and saw this great vision, and no strength was left in me. My radiant appearance was fearfully changed, and I retained no strength. Then I heard the sound of his words, and I heard the sound of his words. I fell on my face in deep sleep, with my face to the ground. So the reading of the Word of God, may the Lord bless us and bless His Word. Father, we thank you, Lord, sa imong mga pulong balaan, imong pulong buhi. Nagapasalamat kami nga na kami kahigayonan nga makabasa, pamalandong, makapaminaw sa pagwali o pagtudlo niini, o Dios. Nagapasalamat kami nga dili kini ang imong pulong, dili kini gabalik kanimo nga kawang anay gatuman kini sa imong katuyuan, ug dagampo kini nga mahitabo kini sa imong kaugalingon karon na buntag, samtang maminaw kami sa imong pulong. Panalangini kami diya sa imong mga pulong, ganita na namong pagampo sa ngalan ni Jesus lamang. Amen. Right, ako ning giuluhan ang sermon karon mga igsoon, og Christ our comfort. Our comfort si Christ kanang tungod ani nga kalibutan. Daghan kita nga mga kasinatian, di ba? Sufferings ani nga kalibutan. Ug labaw sa tanan ang kani nga mga sufferings, ang hinungdan nini is tungod ang sala sa tao, mga igsoon. Now hangtod nga dili kita nga masubo mga igsoon pag-ayo sa atong sala nga moy hinungdan, ug ang sala sa uban, sala sa katawhan sa Dios, sala sa katilingban nga moy hinungdan mga igsoon sa tanan nga makasakit, tanan katalagman nga ato nga giantos, kanan kagubot, kadaot, kamatay, di ba? Mga kahasol niini nga kinabuhi og even sa tibok kalibutan. Hantod nga dili kita masubo niining butanga mga igsoon, dili ta kakaplag og dili ta kasinati og di nato makita ang pagpanginahanglan kang Ginoong Hesukristo nga diin diha lamang kaniya mga igsoon nga mahimong makabaton kita og hupay or comfort niini nga mga butang kasakit o kalisdanan ani nga kalibutan mga. In fact, as we come to Christ, masinati nato kini nga hupay, that even gani nga magpabilin ta ani nga kalibutan. Now that we are in Christ, nga naliwala nga naani nga mga balatian, naani nga mga consequences o mga resulta sa atong sala, kagubot sa atong palibot, that naagid tay gitawag nga comfort even ani nga life while nasayod ta nga we are one with Christ. Not only that nga gasuffer lang ta sa consequence, but we know that that ang hinungdan sa mga sufferings ang atong sala, we know that our sins are forgiven in Christ, that all these things nga atong gisuffer are just the results of our sin, but our sin mismo is na forgive ni Christ. Ug pinagi ni ana, di ba? Taliwala nga magbalatian ta, magagitag kasakit o kalisdanan, bunga sa atong sala, but now that we know that our sins are forgiven in Christ, nagi comfort, di ba, sa atong kaugalingon. Napod gani kanang gitawag nga mahimo sa ta nga willing to suffer the consequences of our sin, at least
for the glory of Christ now that we are in Christ. So lahi gidtong nata kang Ginoong Hesukristo. In fact, sa ako nang gikaingon mahimo lang ning masinati nato ang hupay ug comfort kang Ginoong Hesukristo kung atong yung kanabitawng pagbatunta og dako kayong kasubo gyud sa sala nga mo hinungdan sa tanan. In fact, ang mga Kristohanon karon nga daghan Christians nga naka-receive sila sa forgiveness sa Ginoo, and yet pag-abot silang balatian, pag-abot sa kagubot silang palibot, wala sila comfort gani gyapon diha kang Kristo tungod kay dili nila kayo gakasabtan nga ang hinungdan ni isang sala nato. Di ba? Usahay gani i-blame nato ang Ginoo sa atong kalisdanan, nganong ugmayong Ginoo, nganong inani man ko, di ba isay inana ta. Di ba? Pero hangtod nga dili ta masubo og ayo sa sala nga mo hinungdan sa tanan, dili nato masinati ang hupay diya kang Ginoong Hesukristo ug mahimo kitang willing nga mga tao nga suffer sa consequence sa atong sin, that we become thankful to the Lord na tiliwala nga nagsuffer ta, but salamat nga ang sin mismo is gipasaylo na gyud sa Dios. Now nanata sa chapter 10 sa atong study mga igsoon sa Book of Daniel. Pinata mahuman nini ang chapter 10 paingon sa chapter 12 mga igsoon is dinhi ang usa ni siya ka vision ni Daniel, di ba? This is his last vision. Chapter 10 paingon sa 12 mga igsoon more fully describe the vision of Daniel sa chapter 8. Kay gabalik-balik ra man ni, di ba? Chapter 2 ang vision ni Nebuchadnezzar, pareho ra to sa vision ni Daniel sa katong mga beast, and then chapter 8 gibalik ang beast, then karon na po dinhi ang kanang concerning the beast, the fourth beast, di ba? Ang fourth beast dinhi gipokusan na pod sa gitagaan na pod pagtagad sa vision ni Daniel, naghihatag siya katong ram and goat, the Persian and the Greek empire mga igsoon, and then particularly the two kings of the Greek empire, which is referred din sa chapter 11, the kings of the south, or the king of the south and the king of the north. Yan, nagbangi sila, di ba? So mahimo ning usara ni ka vision paingon sa chapter 12 mga igsoon. So kaning chapter 10 nahulog ni siya nga prologue, and then ang chapter 11 mo to siya ang nadito ang vision nga or ang prophecy itself, and then ang chapter 12 is nahulog ni siya nga epilogue, closing nga mga butang nga gihatag sa angel mga igsoon kang Daniel. So sama sa chapter 9 where Daniel prayed, and God answered his prayer by sending his angel Gabriel to Daniel, and then naghatag og vision ang angel sa 70 weeks mga igsoon. Maingon man dinhi nga si Daniel was mourning, then God comforted him, di ba? And then by giving him visions usab. So especially the vision of this mysterious and terrifying figure atong tan-awon ug kinsa siya mga igsoon. So karon duha lang ang point nato mga igsoon ang atong tan-awon diha sa mao nga verse 1 to 9 mga igsoon. First is Daniel's distress ang iyang kasubo, and then God's comfort. Diba? Daniel's distress and God's comfort mga igsoon. So verse 1 diha sa Daniel, as usual, gihatag niya ang time mga igsoon sa iyang vision nga gihatag sa iya kanus-an niya inadawat. In the third year of King Cyrus of Persia, a word was revealed to Daniel, who was named Belteshazzar, and the word was true, and it was a great conflict, and he understood the word and had understanding of the vision. And then the third year of King Cyrus, iyang gihatag ang panahon nga nadawat niya ni nga vision, meaning this vision was given or na-receive ni Daniel 2 years after sa 9. So 2 years after sa 9 mga igsoon, and 2 years after sa decree ni King Cyrus nga i-allow na niya ang katawan sa Dios nga mobalik sa Jerusalem to rebuild the city and to rebuild the temple, nga mabasa nato sa Ezra chapter 1 verse 1 and 3, di ba? So mo ni siya ikaduha na ni nga tuig. So meaning 2 years already had passed nga si Ezra ug ang iyang company ni uli na dito sa gibalik na sila, gi-release na sila, ni uli na sila sa Jerusalem. So imagine 2 years na si Ezra dito, and then si Ezra, diba, i-rebuild nila ang temple, and then si Nehemiah later on, 80 years after, diba, si Artaxerxes naghatag sa decree nga muuli sila aron nga i-rebuild ang wall sa Jerusalem. So kani nga portion naghatag nig idea sa tuang 2 years na ni after sa yang katong vision sa 70 weeks, and then 2 years na ni nga nakauli nanay mga Hudiyo nga nakauli na sa Jerusalem mga igsoon. And then sa bida yon ningon siya, gi-identify ni Daniel din iyang kaugalingon sa iyang Babylonian name mga igsoon, tungod kay he was known sa tibuok empire ani nga ngalan, and at least
mabalaan nila if this prophecy and visions were published during sa time ni Daniel, and then he was known aning a name. And perhaps that may be the reason why iyang gigamit ang iyang ngalan din nga gihatag ni Nebuchadnezzar sa Belteshazzar. But here he testifies concerning this vision, ingon siya as true, and he understood it. And unlike sa other vision nga, di ba, sa gi-explain na ni Gabriel, sabot ningon siya na. Yun siya din, the word was true, and it was a great conflict, and he understood the word and had understanding of the vision. The word is the vision, gihatag sa Ginoo saya that he received. Of course, not the previous vision, but this vision nga gihatag sa nga na-receive niya sa third year ni Cyrus. Mo niyang pasabot nga vision. So dili tong vision nga past mga igsoon. And the word was true. It is because the vision was from God. Daniel knew that the vision was from God, and the word is from God, and that he knew that God is truthful, and that God never lies, and that God never deceives his people. And so si Daniel ningon siya kaning vision, kaning particular vision sa 11 ngayang nadawat is true. Sama sa other visions ngayang nadawat. By his experience, di ba, dugay na kay siya sa Ginoo, nangalagad sa Ginoo since na siya sa almost 90 years old na si Daniel ani nga time. And so daghan na siya experiences during Nebuchadnezzar and all those visions kayang nakita and dreams that he interpreted that was from God, that indeed mismo sa iyang vision concerning the 70 weeks and even sa iyang vision sa beast, nakita niya that indeed ang Ginoo is truthful sa iyang padayag, because even ang iyang visions, ang words ang iyang na-receive never contradicted sa isang isa, di ba? Usa na sa gitawag nga attribute sa word sa Ginoo nga dili siya mag-contradict mga igsoon. So dinhi ingon siya the word was true because the word was from God. You see, makita nimo ang attitude ni Daniel towards God's word, towards the vision nga iyang na-receive. Although today dili nata kadawat og visions, but we have the word of God. Naatay pulong sa Dios, naay Bible mga igsoon nga gihatag sa Dios sa aton. This should never doubt the word of God. Di ba? Dili nato questionon ang pulong sa Ginoo, dili nato ni i-doubt, because pulong ni sa Ginoo, and that we know that God is truth mismo. Di ba? Walay truth outside sa Ginoo. Si Jesus ninyo siya, I am the way, the truth, and the life. Walay truth outside sa Ginoo mga igsoon, and therefore every word nga gihatag sa Ginoo sa ato sa scripture is God's word. And therefore ato ning dawaton mga igsoon, and therefore ato ning tuhuan, dili lang nato ni dawaton ug tuhuan ang pulong sa Dios, but atong higugmaon, atong basahon, atong pamalandungan ug atong sundon ang pulong sa Dios. Ug atong iuyon ang atong kinabuhi dinhi sa pulong sa Dios. Di ba, sa ato sa reform, di ba, atong gitagaan og yung dako kayo nga pagtagad, di ba, ang words sa Ginoo, di ba, natay gitawag nga sola scriptura, di ba, that ang tanan natong faith, practice or conduct, di ba, ang tanan nato nga gabuhaton sa atong kinabuhi, kinahanglan masiuyon gid siya sa pulong sa Dios. Because apart from our lives living according sa word sa Dios, and apart sa atong faith and our practices, even as God's people, di ba? Mag-gather ta diya as katawhan sa Dios, sa pagsimba sa Dios, and even ang atong pamaagi sa pagsimba sa Dios, ang tanan nga atong buhaton ipasiuyon gid nato sa pulong sa Dios. Kay mao ni tinuod, and apart from this, walay truth diha ug walay pleasure ang Ginoo sa lahi mga igsoon. Nasayod ta nga ang tag-iya sa bakak, ug ang tinubdan sa bakak, ug ang amahan sa bakak, ug ang yawa, di ba? In fact, si Jesus ningon siya sa mga tao nga walas ka matuoran sa mas Pariseo, nagingon siya, ang inyong amahan mao ang yawa, nga maoy amahan sa bakak, ug maoy inyong ginasunod. That's why kita sa Reform, when we come to the Reformation, ato nasata. In fact, ako kung magmalandong ko, ug akong i-look back, ug asa gid nagsugod ang akong Reformation, makaingon ko nga, indeed, ang Ginoo gyoy nagbuhat nagtukmod sa ato sa Reformation, because ang ako yung dumduman nga nahimong na sinugdanan sa Reformation is ang pulong sa Dios mismo. Nagihangger sa akong kaugalingon, unsay kamatuoran, unsa man gyud kamatuoran, unsa gyud ang pulong sa Dios, unsaon gyud pagsabot sa pulong sa Dios. So as when we look back also dito sa Reformation sa 16th century, pulong gyapon sa Ginoo mo'y hinungdan nga ang church na reform. In fact, si Martin Luther na yun siya, wala man siya gibuhat, di ba? Wala man siya gibuhat. Na yun siya, nagsulat, nag-inom siya beer, nagsulat siya. It is the word of God nga nag-accomplish sa Reformation. So ako nakaingon kong ang atong Reformation indeed is a work of God, because lagi kong akong balikan ang akong experience sa Reformation o ang Reformation sa church is nagyod sa pulong sa Dios.
And we are so blessed mga igsoon nga nata sa Reformation nga naang proper nga explanation sa word sa Ginoo, naang pulong sa Dios. Therefore ato gyung gigugmaon ang pulong sa Dios. Atong pamalandungan kini, basahon ta kini matag adlaw, di ba? Bata, batanon, di ba? Kita tanan dinhi atong encourage ang tanan members atong panimalay to read the word of God daily, to meditate sa scripture. Bisag portion lang sa scripture nga kung imong basahon ang chapter, kung nice portion sa scripture nga medyo mura bitaw og mo siga ba, mura bitaw og ma-interest ka. Hunong di sa kadali daw pamalandong daw pasalamati ang Ginoo anak nga mga butang. So that way, God is talking sa imo, God is speaking sa imo, mga ison. So let us not only kanabitang thank the Lord, love His word, but let us love His word, let us trust His word, let us rely on the word and obey the word of God. That is how Daniel treated the word of God, the visions that he received. Kaya siya, it was true. The vision was true. The word of God was true. Ngayon din siya, the word of God was true, and it was a great conflict. Now, if you read chapter 11, because again, he was referring to the vision kani iyang na-receive, dili tong past nga mga vision, mga ison. And indeed, although ang past vision also, is napuno to conflict, so much more kani karon kay grabe naman ni ka-particular ang gihatag sa angel saya. That is the king of the south and the king of the north nga nagbangi. That indeed, tayon siya, it was indeed a great conflict. Diba? That God's people will pass through these conflicts. Mahimo silang will be caught in between aning ang mga conflicts. Nakita na ni Daniel sa iyang previous nga mga visions, especially sa vision na gihatag sa iya sa angel sa chapter 11, mga igsoon. And Daniel testified here that he understood the word and had understanding of the vision, because again, kay gi-explain naman ni sa angel sa iya, and besides this vision sa chapter 11, dili na ni bag-o nga vision, maura ni ang mga vision sa una. Like sa 2, sa 8, sa 7, di ba? And then, i-repeat ra sa Ginoo. So, Daniel, kung atong makita, progress ang iyang understanding aning word sa Ginoo. Di ba? Like sa chapter 8, ningon siya, bisag explain na sa angel, na kayong pag-itsyag, sa 7 ba to, yun siya nga. At the end sa chapter, ningon siya, guwa o kasabot. O siguro na-confuse lang siya, kaya niya masabtan, pero gi-explain na sa angel sa yan. So, siguro nakita sa Dios nga napay necessity nga ipadayag pagyud ang mga bag-o pa nga, or other visions nga, the same visions but in another form, in another way nga, masabtan pag-ayon ni Daniel. And therefore, si Daniel din nakatestify siya that he understood the word, the vision, and had understanding of the vision. Kaya lagi gi-explain sa angel, and then na-progress, na-particular, halos na lang ganganlan sa angel, di ba, ang mga subject sa maong vision, and therefore si Daniel nakasabot siya, mga igsoon. So ato makita din that our understanding indeed sa Ginoo must progress also. Diba? So dili ta mohundong og study sa word sa Ginoo, to sit sa preaching and teaching sa word sa Ginoo, because our understanding, our knowledge of God must grow, must progress, mga igsoon. Ug mahitabo lang ni siya pinagi sa tong pagbasa, pagpamalandong, pagpaminaw sa explanation, di ba? Sa preaching ug pagtudlo niini, mga igsoon. Though dili na ta ka-receive karon og mga divine revelations, but again baliko nato, we have the Bible natay pulong sa Ginoo nga sa tanang panahon, di ba, pwede natong basahon ug pwede natong pamalandungan. You see, and we must progress, we must grow in our knowledge of the grace, our understanding of Christ, di ba, and of God mismo. Kaya aron kita mismo mahimo nga mapasalamaton lagi sa Dios kung atong masabtan kining tanan, ug mahimo sad kita nga makaila pag-ayo kinsa gyud ang Dios, unsa siya ka maayo, unsa siya ka mahigugmaon, unsa kadako ang grasya ug pabor nga iyang gihatag sa atoa when we come to understand the scripture. So kung naman tay baluon ug maayo, mga igsoon, is kani nga mga butang. Kung naman tay basahon, kung naman tay hatagan og dako kayo oras sa atong kinabuhi, maong pagbasa sa pulong sa Dios, mga igsoon, that we may progress and that we may grow in our grace and in our knowledge diha sa Dios. Di ba? So mo tong katong theoretical lagi nga question ba nga, kung giluwas ta sa Ginoo apart from special revelation, malangit kita, unya nagtuwa ka sa langit, di ka kabalo nganong nalangit ka. Unya di pud ka kaila sa Dios dito. Di po ka kinabuhi dito in gratitude, di ba? Dili ka kinabuhi sa tibok adlaw for all eternity nga na ang pagpasalamat sa Dios, di ba, ang mga pagdayeg. Kung saan man mo pagdayeg sa Ginoo, ka masayod ug naunsa pagkaunsa ang anong naluwas ka. So ato ning baluon pinagi sa pulong sa Dios. Di ba? So natay Bible, di lang ini ato higugmaon, pamalandungan tani ato ning i-obey, para nga mo grow usab kita, mga igsoon, sa ato ang pag-ila sa Dios, mga igsoon. So
salamatan natay kumpleto nga special nga revelation. Again, this is our final authority sa tong faith and practice. Na dili pa man ta perfect ani, gina-sanctify pa man punta sa Ginoo, di ba? Gina-conform ta niya sa image and likeness ni Christ. Ang gamiton sa Ginoo to conform us to the image and likeness of Christ. To put off the old self and to put on the new self is the Word of God. So kung dili ta mag-spend og time, dili ta mamalandong niini. So dili nato ni ma-obey, di ba? So dili ta ma-conform sa image and likeness ni Christ. So let's continue to progress and grow diha sa knowledge mga igsoon sa pulong sa Ginoo mga igsoon. So dinhi dayon verse today on in those days, so dinhi atong focus mga igsoon. Ako lang nang gitagag pagdagad because nakita na ko nga naimportante kay nga butang diha may tungod sa pulong sa Ginoo nga kamatuoran na atong dawaton, atong tuhuan, ato kining buhaton, and then let us continue to grow ani because this is the only way we know God and our salvation in Him mga igsoon. So verse 2 ningon din diha, in those days, that is I Daniel was mourning for 3 weeks. I ate no delicacies, no meat or wine entered my mouth, nor did I anoint myself. Dingon siya at all for the full 3 weeks. You see? Ngayon siya, in those days means many days prior to the vision nga iyang na-receive mga igsoon. At then ngayon siya, in those days, I, Daniel, was mourning for 3 weeks. Dini si Daniel was certainly nag-mourn siya mga igsoon. He certainly is in great distress. Si Daniel naglament mga igsoon. He was crying because of great sorrow and di ba, he was in grief mga igsoon. So mura bitaw og kanang ang kaning word nga mourning din is used ni siya, dili lang ni siya kanang masubo ka, blessed are those who mourn, di ba, sa atong study sa among gitawag nga family worship, among gitanawang beatitudes. Kanang mourn diha is word na siya nga ginagamit dili lang sa simple nga kanang tawo maghilak bitaw kanang nawadan siya cellphone or kanang bitaw nasa sa dili may nga kahimtang nga makahilak siya or gi-persecute siya. Inana kaning word nga mourn gisigamit ni siya normally sa kanang mamatyan. Inana kasubo si Daniel murag namatyan. Murag namatyan og kanabitawng o paglaom ba o kanibitawng katawhan sa Dios nga dili siya mo participate. So there must be a great reason nga nung inani ang gibati ni Daniel. So dili ni siya nga si Daniel nagpray og nagfast siya mga igsoon because wala gisulti diha sa gitawag nga text mga igsoon. So si Daniel dinhi nagmourn siya, naglament siya, naghilak siya og maayo, and there must be a great reason nga nung naghilak siya, and perhaps katong nga mga reasons akong gihatag mga igsoon. Prophet Jeremiah also was known as gitawag nga lamenting prophet, di ba? That's why natay gitawag nga Book of Lamentations. Si Jesus also, when he kita ni Jesus ang Jerusalem, di ba, nga ang katawan sa Dios na willing to obey the Lord mga igsoon, si Jesus also ni wept over Jerusalem mga igsoon. Basa nato sa Luke chapter 19. And also sa Matthew 23 verse 37 mga igsoon, si Jesus naingon siya dito, "Oh Jerusalem, Jerusalem, the city that kills the prophets and stones those who are sent to it." Ingon siya, "How often would I have gathered you, your children together as a hen gathers her brood under her wings, and you were not willing." You see, subuog ayo si Jesus sa katawan sa Dios, that they were not willing, di ba, to obey the Lord. And this must be the reason why Daniel mourned mga igsoon. So he was not praying and fasting din. In fact, ang verse din nga nagingon, "I ate no delicacies, no meat, no wine entered my mouth, nor did I anoint myself at all for the full 3 weeks." Mga igsoon is, makita nato din is, again, mura siya nag-fast, but this is incidental ni. Di ba? Kita to, these are incidental, these are consequences sa iyahang pag-mourn mga igsoon. Para sa ato, kung magsubo tagmaayo, di ba? Kung magnanata sa kanabitang sa state nga mag-mourn tagmaayo, like mamatyan tagminahal sa kinabuhi, di ba? Maghilak tagmaayo, mawad ang taggana nga mukaon. Nawad ang taggana, in fact nga, di ba? Kung grabe nga kadismaya nato sa usa ka manghitabo nga mag-mourn tagmaayo, di taga nagkaon mga igsoon, di ba? Di na taganahan mabuhi pa, murag inana ba? Si Daniel mo ni iyang gibati mga igsoon. Di ba? So mura siya nawadan siya gana nga mukaon. So incidental lang, dili ni siya prayer and fasting mga igsoon. So the reason why si Daniel wala mukaon is because he was mourning. He was mourning for the sins of his people, the sins of God's people, the disobedience, the unwillingness to participate in the work of God mga igsoon. So again, dili ni siya prayer and fasting, but naay sorrow si Daniel, na siya grief, naay reason nga nung nagilak siya ni, and certainly those reasons akong gihatag mga igsoon. So mura siya ani og kanabitawng like Moses ba, like si Moses, Elijah, di ba, sa unwillingness sa katawhan sa Dios, si Moses na yung sa patyan na lang ko Ginoo. So murag inani ni si Daniel, murag wala na siya gana nga mabuhi pa.
So murag inana. So si Moses wanted to die because of the hard-headedness and willingness sa katawhan sa Dios to obey God. And even Elijah, mga igsoon, sat down under the bush, taga ng Bible, and prayed to die, saying, I have had enough. Lord, take my life. I am no better than my ancestors. I am no better than Moses. Kung si Moses nasubo og ayo og naghangyo nga patyo na siya, kaya nadismaya siya sa disobedience sa katawhan sa Dios, much more sa time ni Elijah nga grabe ang wickedness, grabe ang idolatry, grabe ang disobedience sa katawhan sa Dios. And therefore, ang servant sa Ginoo, makita nato like Daniel, masubo gid sila og maayo. Di ba? Sa ako nang gikaingon, kung namay makapasubo ang mga pastors, ang elders, is ang disobedience and ang willingness sa katawhan sa Dios. Di ba? In fact, to the point nga makaingon ta nga Lord punish them, discipline them for being disobedient. Mawala atong joy, mawala atong kusog sa pagpangalagad sa Ginoo, it is because God's people are unwilling. So dili ta dapat may nana, mga ison, di ba? Sama sa gisulat sa writer sa Hebrew sa tuwa, mga ison, di ba? Nga atong mga leaders, ato silang i-honor, ato silang i-obey aron nga mahimong kalipay ang ilang pagpangalagad sa Ginoo, di ba? Because dili na advantage sa inyo. So dinhi makita nato nga si Daniel, nagsubo siya, he was not praying and fasting, but nagmourn siya maayo because of the sin and the unwillingness of God's people, mga igsoon. So the question is, unsa may makapasubo sa tuwa? Unsa ba gid ang mga butang nga gikasubuan nimo ayo, mga igsoon? Gakasubo ba ka sa sin, di ba? Gakasubo ba ka sa sala? Gakasubo ba ka sa gitawag og disobedience nimo? Imo bang gakasubuan imong kaugalingon tungod you disobey God? Og naa ba kay kasubo sa mga disobedience sa katawhan sa Dios sulod sa eklesya, mga igsoon? Nga mag-host sa imo. I believe nga si Daniel while he was mourning, I believe gaampo po siya sa Ginoo. Gaampo po siya sa Ginoo, di ba? Naaba ni nga butang, mga igsoon, di ba? Nga mahimo kang masubo sa kahimtang sa eklesya, nga kung makatawan sa Dios, dili ka obey sa Dios. That's why ang eklesya dili siya flourish, di siya kadto sa unahan, nga murag nay nagpugong sa iya. It is because God's people are unwilling to obey the Lord and to sacrifice themselves para sa Ginoo, mga igsoon. So what makes you sorrowful sa imong life? What grieves you sa imong kinabuhi, mga igsoon? Unsa may makapasubo sa imo? Or gasubo pa ba ka? Aning mga butanga, mga igsoon. And we know nga si Daniel, mga igsoon, ang kasubo ni Daniel is naglambigit kini, mga igsoon, sa mga butanga iya sa Dios nga dili gina-obey sa mga tao. So I hope nga nang unamantay kasubuan, kung namantay magkuulta og maayo, mga igsoon, is kana bang mga butang nga naglambigit sa Dios, mga igsoon. Dili ka na mga butang nga murag selfish ra kayo, di ba? Subo ta kay wata ka cellphone, wata ka palit ani mga butang, subo ta kay, di ba? So dapat dili na mo'y makapasubo sa ato, mga igsoon. Na he was concerned sa work sa Dios. Si Daniel was so concerned sa work sa Dios, mga igsoon. Nga even sa iyang panahon, he was not only concerned sa iyang panahon, but sa generations to come, nga ma-fulfill gyud sa Ginoo, that all of God's people sa every generation must participate, di ba, as a means sa Ginoo to fulfill His great eternal plan through the coming of the Messiah, mga igsoon. So nabatay concern sa buloton sa Dios, nga muswag sa unahan ug matuman ang katuyuan sa Dios, labi na ang kaluwasan sa iya nga makatawhan, mga igsoon. So while Daniel was mourning, so this is the reason why Daniel mourned. So he was not praying and fasting, but I certainly again nagingon ko nga certainly nagampo si Daniel ani. But again kanang iyang wala pagkaon diha nga mura siya ga-fast, but incidental lang na, consequence lang na sa iyang pag-mourn, mga igsoon. So inana siya kasubo sa mga butang nga naglambigit sa Ginoo, mga igsoon. Kung dili ni matuman, di ba, kung dili ga-obey ang katawhan sa Dios, inana ang gabation sa mga tawo nga iya sa Dios, masubo ta, mga igsoon. So I hope nga hindi nato makita na nga atong maigsoon, di ba, natay kasubo, and then atong buhaton ng mga butang mo follow up ta sa ila, di ba, mo check ta sa ila, especially ang mga elders, mga igsoon, ilang buhaton ng ilang mga trabaho. Alright, maglisod mo ko. Okay, second, mga igsoon, second point nato. So duha ni. So while Daniel was mourning, while he was mourning because of these things, mga igsoon, full 3 weeks sayunan ka, full 3 weeks siya ga-mourn, mga igsoon. God comforted him. He comfort siya sa Ginoo. And this leads us again to our second point, mga igsoon, God's comfort, mga igsoon. So let us see how God comforted Daniel, mga igsoon, by the appearance of a mysterious and terrifying man. So while he was mourning, kita siya vision sa terrifying nga tao yang nakita. So giinani siya pag-comfort sa Dios. Mura bitawag, nag-ampo siya og mahuman ang exile, gitagaan sa line exile.
That is how God, di ba? Usay ang mapamagi sa Ginoo ba dili mo atong gusto. Di ba? Kung so na ways ang Ginoo that is much better than what we think, mga igsoon. So dinhi atong i-consider mga igsoon kining butang. So first verse 4, on the 24th day of the first month, that is kung sa ato pa nga calendar, that is April 23, 536 BC. And siya, I was standing on the bank of the great river, that is the Tigris. And siya, I lifted up my eyes and looked, and behold, a man. Sa man na yan nakita, although nakita man siya other figures din like say mga angels, di ba, nakita siya diya sa chapter 11, makita nato na si Gabriel, na si Michael, na other angels diya. But this is a very distinct person or figure, di ba, yang nakita sa man ningon siya. So first atong i-notice kinsa ni mga ison nga tao, mga ison based sa giingon ni Daniel dinhi. First, let us notice the description of the man's appearance. Second is the occasion of the man's appearance, and third is the reason of man's appearance, this figure's appearance. So first is the description, mga ison. Makita nato diya ang description gihatag ni Daniel. Diya sa verse 5, dingon siya, I lifted up my eyes and look, and behold, a man clothed in linen with a belt of fine gold from Upas around his waist, and then his body was like beryl, his face like the appearance of lightning, his eyes like flaming torches, his arms and legs like the gleam of burnished bronze, and the sound of his words like the sound of a multitude. Diba? Kung imo ning tan-awon, some take this figure, mga igsoon, as si Gabriel, but dili man inani ang appearance ni Gabriel, kay nakita naman niya si Gabriel sa previous niyang vision. In fact, possibly usa sa angel nga naging-istorya niya later on is si Gabriel to, and even si Michael, diba, gi-mention dinhi, but dili ang iyang appearance inani. Because si Gabriel nag-appear man kang sa iya sa previous vision, so certainly dili ni sa Gabriel, but still others consider this as si Gabriel. But given the striking gitawag nga similarity ani nga figure, mga igsoon, sa figure nga nakita ni John sa Revelation chapter 1, mga igsoon, 1 verse 9 to 20. Kung imong basahon diya sa Revelation chapter 1 verse 9 to 20, gidescribe pod ni John si Jesus Christ sa iyang post-incarnate nga figure or appearance. Pareha sila. So the appearance ani mo description ani is pareha sa description ni John sa Revelation chapter 1 verse 12 to 15. Ningon si John dinhi, then I turned to see the voice that was speaking to me, and on turning, I saw 7 lampstand, golden lampstand, which is that represents the churches, di ba? And in the midst of the lampstand, di ba? Christ is in the midst of the churches. And then yun siya dinhi, one like a son of man, and then siya dinhi clothed with a long robe and with a golden sash around his chest. The hairs of his head were white like the wool, white wool, like snow. Ningon siya, his eyes were like flaming fire, his feet were like burnished bronze, refined in a furnace, and his voice was like the roar of many waters. So makita nato dining ang description ni Daniel pareha sa description ni John sa Book of Revelation. And we know nga si John gi-identify niya tong iyang figure nga nakita as the Lord Jesus Christ in his post-incarnate appearance. In other words, si Daniel, nakita niya ang pre-incarnate Christ in his post-incarnate appearance. Yan, kita niyo? In fact, si Daniel, nakita niya ang Son of Man after ni-ascend siya sa heaven. So, before si Christ ni-descend, nakita na ni Daniel yung ascension. So, nakita ni Daniel ang pre-incarnate Christ ay ang post-incarnate appearance. Glorious na kaayo. Glorious na kaayo, mga igsoon. And we see why the reason nganong inani ang appearance ni Christ sa iya. Kita na to ang reason later on sa iyang appearance din mga igsoon. So ang iyang nakita din is si Christ. Certainly this figure, this person is the Lord Jesus Christ. Now aside from the man's appearance, mga igsoon, that resembles the Lord Jesus Christ din ang iyang appearance, also ang iyang encounter mismo is sama sa encounter ni Saul kang Christ sa road of Damascus. Diba? Sa verse 7, ingon siya, and I, Daniel, alone saw the vision, for the men who were with me did not see the vision, but a great trembling fell upon them, and they fled to hide themselves. Na si Daniel, he was with his friends, certainly Dani, kaya nagingon man siya diya, sa atong text, nagingon siya nga, naa siya yung mga kauban diya, di ba? And then, yun siya diya, Daniel alone and saw the visions for the men who were with me. So, possibly, iyan ang mga friends, mga ison, possibly that comforted Daniel while he was grieving, and he was mourning for 3 weeks.
So naay ang mga higala nga siguro na si Shadrach, Meshach, Abednego dinhi kung buhi pa to sila. Di ba nga iyaha nga mga higala, mga igsoon. So dinhi pareho ni sa encounter ni Saul while he was on his way to Damascus, mga igsoon, to persecute Christ. Di ba when Saul, mga igsoon, then called Saul, si Paul ni siya na encounter niya si Christ on his way to Damascus. Acts chapter 9 verse 7 ingon dito si Luke, the men who were traveling with him, that is with Paul, stood speechless, hearing the voice but seeing no one. So pare-pareho sa gitawag og encounter niya. So somehow maghatag ni idea nato that indeed ang nakita ni Daniel was the Lord Jesus Christ, because again ang yang encounter is sama man kang sa encounter ni Saul, mga igsoon, sa Damascus. And verse 8 and 9 dayon, what happened to Daniel, that is seeing this man, seeing Christ, mga igsoon, also pareha ang nahitabo kang Daniel ba papansiing this figure, mga igsoon. So mosod ang nahitabo ni ang yang gi-describe sa kaugalingon, mosod ang nahitabo kang John, mga igsoon. So verse 8 ningon siya, so I was left alone and saw this great vision, and no strength was left in me, and in my radiant appearance was fearfully changed, and I retained no strength, ningon siya. Then I heard the sound of his voice, and as I heard the sound of his words, I fell on my face in deep sleep with my face to the ground as though he was dead. Diba? Sama kang John sa Revelation chapter 1 verse 7, when I saw him, diba? Si John na yun siya, when I saw the Lord Jesus Christ in his glorious post-incarnate appearance, mga igsoon, ingon si John dito, I fell at his feet as though as dead, or as though dead, mga igsoon. So pareha ang iyang description, di ba? Pareha ang description, pareha ang experience, and certainly this figure was the Lord Jesus Christ. It's the Lord Jesus Christ. So this is the description of this man resembles Christ. Second, the occasion of man's appearance. Ang iyang occasion sa iyang pag-appear kang Daniel, mga igsoon, yung sa Daniel, balik ta sa verse 2. In those days, Daniel was mourning for 3 weeks. Di ba? He ate nothing, di ba? He drink nothing, mga igsoon. He didn't even anoint himself for the full 3 weeks. So makita nato din nga ang occasion nga si Daniel, or rather ang Messiah, si Christ, nagpakita kang Daniel is during the time of his distress. During the time sa iyang gitawag nga crisis, mga igsoon. Christ appeared even to Stephen, di ba? During the time sa iyang crisis, during the time sa iyang persecution, and even sa time nga he was stoned to death, si Christ ni appear kang gitawag kang ni kang Stephen, only Stephen or Stephen nakakita kang Christ standing at the right hand of God, mga igsoon. And even si John sa Revelation chapter 1, na yun siya, I John, na yun siya, your brother and partner in tribulation and the kingdom and the patient endurance that are in Jesus Christ, was on the island of called Patmos din siya, and then ingon siya din on account of the word of God and the testimony of Jesus. And then ingon siya, I was in the Spirit on the Lord's day, and I heard behind me a voice like a trumpet saying, write these things in a book, and then send it to the 7 churches. And I turned, and the voice that was speaking, and I turned, and I saw a golden lampstand, and the one in the midst of the golden lampstand, that is the Son of Man. Nakita niya si Christ. And we know si Christ ni appear kan John during the time sa iyang persecution, during sa time si John was in exile dito sa Patmos, and during the time that the church was persecuted, nag-agi sila tribulation. So manotice nato dinhi ang occasion that Christ appeared to Stephen, appeared to John, mga igsoon, and appeared even to Daniel ani nga time was during the time that they were in distress, during the time that they were persecuted, during the time, mga igsoon, nga na sila sa crisis. And this should remind us, brothers and sisters, that the Lord Jesus Christ is dili lang siya ga-appear sa tua every now and then when we are in crisis, when we are in persecution and tribulation and in sufferings. Christ does not appear every now and then sa tua, but He promised to be with us until the end of the age. You see, dapat ma-comfort taan ni mga igsoon. Christ is indeed our comfort sa atong distress, especially our distress sa sin, mga igsoon. So in times atong distress, in times atong trouble, hardships, crisis, mga igsoon, si Christ is with us always, even as He promised to be with us to the end of the age, mga igsoon. So sa panahon sa atong mga kalisdanan, sa panahon sa mag-agita og lisod kaayo nga makahilak na ta sa atong mga sitwasyon, mga igsoon, nga usahay mawad-an na ta og gana nga mabuhi pa o makaadto sa unahan. What we do is look to Christ. Remind yourself that Christ is with you through His Spirit, mga igsoon. And that knowing that He is with us, dapat maghatag na nag-comfort sa tuwa.
That even as we suffer nagyapon, even as ang suffering, even kung ang trouble, even ang persecution o ang dili maayo, dili mawala mga igsoon, it does not matter. As long as we know, as long as we remind ourselves that Christ is with us, dapat magbato na tana og hupay sa atong kaugalingon mga igsoon. Og willingness to suffer in fact for Christ mga igsoon. So third din mga igsoon is first is ang gitawag nga description, he resembles the Lord Jesus Christ. Second ang occasion, he appeared during the time sa iyang kalisdanan. Di ba? Si Christ is with us always sa atong panahon dinis kalibutan mga igsoon. And thirdly, the reason of the man's appearance is certainly for Daniel's comfort mga igsoon. Daniel's comfort. That is in fact the reason why si Christ din the pre-incarnate Christ, ni-appear siya kang Daniel as in his post-incarnate nga appearance. Think of Christ, nga mo-appear si Christ dito sa iya, pareho sa iya gitsura. Think of Christ nga mo-appear kang Daniel, or mo-appear kang John, or mo-appear kang, or sa ilang particularly sa ilang duha, nga na sila sa inani nga kalisdanan sa ilang kinabuhi, nga di na sila mugana nga mabuhi, nga murag bitaw ka ng bahala ng bulaton sa Dios, murag di nila ko taman, murag si Moses ba, kung na'y bahala sa imong katawan, di nila ko taman. And imagine si Christ mo-appear sa imuha nga ordinaryo ra kayo iyang appearance. Ma-comfort ka. Nakakita niyo nga si Daniel, he was given a vision sa work sa Messiah that he will fulfill in the future. That all these things nga ilang isuffer and all these things nga ilang ibuhaton, the necessary nga rebuilding sa wall and the rebuilding of the temple is necessary na sa part na sa work sa Ginoo of preparing themselves sa coming sa Messiah. And then although the Messiah will be cut off, but the Messiah as he cut off, iyahang i-perform ang iyahang works of redemption sa iyang katawhan. Na-imagine ang katawan sa Dios o given sa Daniel praying nga mahitabo ni nga mga butang and Christ will appear sa iya, maghatag kag comfort when Christ will appear sa iya as an ordinary nga appearance. At si Christ ni appear sa iya as if Christ has done his work. How comforting this may be, or this appearance of Christ kang Daniel nga naa siya ani nga crisis. There are still a lot of things to do as God's people to prepare the way of the Messiah. Nga nawala na siya gana nga batusonan, and then Christ appeared to him as if he has done his work. Dili ba na maghatag og comfort ni Daniel og assurance that indeed the Messiah will come and that will certainly perform his work of redemption, saving us from all our distresses, especially sin. You see, makita nimo? So it is so wise for Christ, the Messiah, to appear this way. Sama sa iyang pag-appear kang John, to comfort John and to comfort the people of God as they are to face tribulation until the coming of the Lord Jesus Christ, mga igsoon. So certainly, the reason sa appearance sa Son of Man din ni Christ in his post-incarnate figure and appearance is to comfort Daniel, mga igsoon. Verse 9, then I heard the sound of his voice and I heard the sound of his words. Ningon siya, I fell on my face in deep sleep with my face to the ground. That is, in deep sleep, simply literally may nakatulog siya. Ano bitang nahinanok siya mayo? Ano bitang magdangoy-ngoy ka sa problema, niya hantod makatulog na lang ka nga mahinanok kag tulog. Daniel fell asleep as soon as he heard the sound of his voice and the sound of his word. Yung sa dini, the sound of his words, and I heard the sound of his words. Unsa kay gisulti sa Ginoo sa iya? Naay gisulti si Christ sa iya nga si Daniel wala niya gisulti sa tuwa. And certainly that was a very comforting words. Tulog man siya. Or certainly nakuyawan siya, but ang iyang manggong description din sa voice once, ingon siya din nga, I heard the sound of his voice, I heard the sound of his word, I heard the sound of his word. And then nakatulog siya maayo mga ison. Ano ko yung tanawon kani nga panghitabo? Ni appearing mysterious figure, terrifying figure, that is the Lord Jesus Christ in his post-incarnate appearance. Ano nawala ra din siya? Nawala ra siya sa chapter 11. Nawala ra siya. Nasa gisulti, nga wala gisulti ni Daniel sa tuwa. Certainly nga naghatag og comfort kang Daniel. Not only that Daniel saw the man, he heard his voice.
Seeing the man was a comfort sa iya because nakita niya in his glorious appearance si Christ. And he knew this is Christ. Why? Because he saw him in Daniel chapter 7, the Son of Man. Nakita niya. Wala lang siguro niya i-describe yung appearance that way. Or si Christ did not appear sa iya that way sa vision sa Daniel chapter 7, sa appearance sa Son of Man. But then because Christ was comforting Daniel, iyang gipakita iyang appearance as a Messiah who has done his work already. Son. And then matingala ka, he appeared, and then he suddenly disappeared. Sa chapter 11, wala na dayon. And all we know nga si Daniel, upon hearing his voice and his word, nakatulog si Daniel, and then he was waken up by an angel sa chapter, or rather sa verse 10. Ang angel na nagpukaw sa iyaha, mga igsoon. Ang pauta na, ison sa kayo nadunggan ni Daniel nga words nga na-comfort siya mayo. Sa verse 19, ang angel ayon siya, O great man, or O man, greatly loved. Kanunay nila ni gibalik-balik ang Daniel. In fact, sa other chapter, gi-mention gyapon ni Gabriel kang Daniel, O man, greatly loved. And then sa chapter 11, twice ni gisulti kang Daniel, O man, greatly loved. Sa verse 19, fear not, peace be with you. Be strong and of good courage. Fear not, peace be with you are Christ's familiar words sa iyang troubled disciples. Dili baka ni mo gisulti ni Christ sa iya? And even mo ginasulti ni Christ sa iyang katawhan sa Revelation? Fear not and peace be with you are Christ's familiar words sa iyang troubled ng mga disciples. Like for example, in John chapter 6, mga igsoon, while these disciples were troubled dito sa gikuso-kuso sila, gibagyo sila mga igsoon, while nagtabok sila sa Sea of Galilee mga igsoon. And then si Christ ni-appear siya walking dito sa water mga igsoon. But nahadlok sila dito because para nila mura sila nakita og ghost. And then sa verse 20 sa John chapter 6, but he said to them, si Jesus daingon sa ila, it is I, do not be afraid. And they were glad to take him into the boat, and immediately the boat was at the land to which they were going, mga igsoon. So this may be Christ's words kan Daniel. Possibly, because gisulti man sa angel sa iya. So because these are familiar words ni Christ sa iyang troubled disciples. Another example, mga igsoon, is after the resurrection of the Lord Jesus Christ, when his disciples were afraid sa mga Pharisees, mga igsoon, si Christ appeared to them in John chapter 20 verse 19. On the evening of that day, the first day of the week, the doors were locked where the disciples were for fear of the Jews. Diba? Nahadlok silang mayo ani. And then Jesus came and stood among them and said to them, peace be with you. A very comforting words from the Lord Jesus Christ sent troubled disciples. The Lord must have spoken these words to Daniel during his time of distress. The figure, the man that Daniel saw, we believe that this is the pre-incarnate Christ, mga igsoon, in his glorious appearance to Daniel. And Daniel, he appeared to Daniel during Daniel's time of distress, mga igsoon, and certainly he spoke comforting words to Daniel. Because si Daniel, gi-emphasize man niya nga wala lang niya makita ang figure, nadunggan niya iyang tingog, nadunggan niya iyang words. That is why in our distresses and in our crises and our tribulations and sufferings as a Christian in this fallen world, our comfort is only in Christ. And only that we remind Christ, mga igsoon, that He is seated at the right hand of God, and that we're seated with Him, and that we fix our eyes and gaze upon Him and our hearts upon the Lord Jesus Christ. Let us also hear His words of comfort sa Scripture. That's why kung mag-agi ta og makalisdanan unsa tong agian, go back to the Scripture. Find the words of Christ nga mag-comfort sa imo, His promises sa tanan nato nga mga circumstances. Because this is how the Lord comforts Daniel in his distress. In our distress, let's do the same, mga igsoon. And so the description of the man appeared to Daniel was, or resembles the Lord Jesus Christ in his glorious state, and there is a reason for that. Sa ako nang gikayon is to comfort Daniel. And he appeared during the time si Daniel was in crisis. And this should remind us, brothers and sisters, that even as we face trials of many kinds and troubles of many kinds in life, remind yourself that Christ is with you always. And His words of comfort and His words in the Bible is na sa toa, mga igsoon.
So brothers and sisters, let us remember that in our greatest distress, in our adversities, our afflictions, and even our sin, mga igsoon, that separates us from God, that is only in the Lord Jesus Christ nga mahimong mawala ang atong distress. Mawala ang atong affliction, mawala ang atong trouble, mawala even ang condemnation sa sin nato because or atong condemnation because of sin, mga igsoon. Only in the Lord Jesus Christ we find forgiveness of all our sins. Nasa ako nang gikayong kaganihan that if mauni ang nakapasubo nimo og ayo, mga igsoon, ang imong sala og ang sala sa katawhan sa Dios, you will certainly find comfort in Christ. Because in Him, all our sins are forgiven. That even as we suffer kani nga mga temporal nga mga consequences sa atong sin, we still find comfort in Christ. Labi na, iniglabay na to ani nga kalibutan in death, mga igsoon, the more we will find comfort in Christ. That's why ang Heidelberg Catechism, mga igsoon, ang ilang question, mga igsoon sa Heidelberg Catechism na yun sila, what is your comfort in life and death? Ang answer, mga igsoon, is nindot kayo, that I am not my own, but belong with body and soul, both in life and in death, to my faithful Savior, Jesus Christ. He has faithfully paid for all my sins with His precious blood and has set me free from all the power of the devil. He has also preserved me in such a way that without the will of my heavenly Father, not a hair can fall from my head. Indeed, all things must work together for my salvation. Therefore, by His Holy Spirit, He also assures me of eternal life and makes me heartily willing and ready from now on to live for Him. Christ indeed is our only comfort in life and death. Especially if we are distressed sa atong sin. If we are grieved sa mga butang nga naglambigit sa Dios, mga igsoon. We find comfort in Christ because in Him we find forgiveness of sin and fulfillment of all of God's promises, especially ang promise sa Diyos sa church, mga igsoon.